Tapos may fish. Highly Panghi. O siya, nandiyan na ba si Yoris Kutang? Inaalam niya talaga si Yoris. Sino si? Nalak ko na si YB. Tinuluyan Wala eh. dito. Si Basti. Gutom kami kasi maaga yung birthday namin sa Binang. Dito nagantay kami. Ayun na, ayun na. And madami tayong mga nakalatag na plano sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Abang-abangan nyo yan kasi buong detalye naman binibigay natin yan sa mga channel natin. Yan, mga channel ng vloggers natin, kami, di ba, sa TikTok o ano tawag nito, active na si KTV sa TikTok ha, o KTV Pilipinas, baka naman. Live ko to, si Manu wala, nandun sa malayo. Ayan o, ayan o. O, wala yan. Ako muna magla-live, di ba? Ayan, so abangan nyo yung mga pasabog ni Orme sa mga susunod na buwan, mga kababayan ko. Kasi nabanggit na din kanina, meron tayong hospital. Kung naaalala nyo yung pangako niya sa District 2 ng Tondo. Di ba? Nagpangako siya dun ng hospital, which is, eto na. Diba? Tuloy-tuloy. Tapos na tayo ng PLM Hospital na madami na. Yung mga nabanggit niya no 100 years, ay 100 days na speech niya. Halos patapos na tayo. Diba? Intramuros kahapon, ipinasa na ni Yorme at nandun na sa opisina ng ating presidente yung proposal. Oh, ikaw naman, Ponce. Ay, ayun o, shout out ka. Ay, mag-meds. Si Ponce, nabusog. Dahil Ponce. Opo nga po eh. Hindi mo lang lumapit ko. Malusog na nga po. Pero hindi pa po busog. Di lang yata lumalapag dito sa PTV sa iyo. Ano yan, search mo search mo yung KTV Pilipinas, sir. And then mag-unsubscribe ka muna. Tapos refresh, tapos subscribe, and then click mo yung bell button. Ganon din yung isang channel ko. Refresh lang po kayo ng subscribe. Kasi yung nangyayari kay YouTube, pag matagal nyo na hindi nabibisita yung isang channel, ina-hide niya po yan sa promotional. Yes po. Okay. Pa-shout out ako sa TikTok. Kanina. Si Ma'am Lodi Biscombe. Sino po dito? Pwede ba po? Na-drama. Si Reds, ayun, nagpapaganda. Oo nga, nagpapaganda. Nagpapakuskus ng mukha. Ayun. Ano yung basa niya?
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng pamahalaang lungsod ng Maynila, taus-puso po namin kayong tinatanggap sa isang napakahalagang okasyon, ang signing of the deed of conditional sale para sa mga properties na matatagpuan sa Tondo, Manila. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpirma ng isang legal na dokumento. Ito ay simbolo ng pag-asa, seguridad, at panibagong simula para sa mga pamilya at komunidad na makikinabang sa hakbang na ito. Together with us this morning from the Privatization and Management Office, our Chief Privatization Officer, Mr. Michael Peter A. Alejandro. From the Department of Finance, Secretary Frederick D. Go. Sampu po ng inyong mga kasama. Let us all stand for the national anthem, followed by a prayer to be led to us by Honorable Vice Mayor Angela Lei Chi Atienza and her introduction to the Mayor. Let us put ourselves in the holy presence of God. Heavenly Father, please fill our hearts with your peace, surround us with your protection, and guide us to walk in love each day. Calm every fear, guard every step, and help us shine kindness wherever we go. We are grateful for people that are helping the city of Manila, and we ask that you bless the work of our hands. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Before anything, I would like to pay full gratitude to Sir Michael Peter Alejandro and his team for making this possible. And of course, the Secretary of DOF, Frederick Go. And our beloved Mayor, who I really saw last November, found a way to make this possible. Anyway, I'm here to present to you personal. Alam ko, kilala niyo ng lahat. But I would like to attest to this dahil when we entered this administration, although salat sa pera, talagang sinabi niya, natatayo na niya minimum basic needs. And that includes healthcare. So last November, he found a way to do this and make this possible. Kaya I'd like to give this mic to our beloved Mayor, who I know is fighting for the lives of each Manileño para tumangos ang kanilang mga ilong. Ang ating pinakamagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno. Lumabas po. Sige, buhay lang naman po. Una po, maraming salamat sa ating Vice Mayor. Pangalawa at higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos. Pagamat fiscally challenging ang Maynila, due to the trust and confidence of the taxpayers of the city of Manila. All the challenges in between ay patuloy na ipinagkakatiwala ang pananalapi o mga hard-earned money ng mga mamamayan sa pamahalaang lungsod. And with our commitment that we're going to spend it efficiently, diligently, and effectively. Kaya po tayo kahit paano yung 4 na taon na road to recovery natin as of December 31 based on projection
of what you call the numbers card na tinutulungan tayo paano curve yung maneuver, yung ating fiscal challenges or what you call PYOs. At mas madaling masalita, si Judith ba? Lagi kami binibisita sa sekretary ni Judith. Judith. Na tingin ko, 3 years we can recover. Having said that, one of the major problem of one of our facility located in Tondo, healthcare facility in Tondo, one, its own, two, its lack of space, because population continue to grow and demands of services continue to rise. Medyo nagiging challenging na yung ospital ng Tondo. Kaya si Director Edwin Perez, talaga sabi ko sa kanya, maghanap kayo ng lote. Baka masakali, kahit bibit tayo, sa pangarap man lang, makita natin yung pangarap natin. But it's just moving on. We cannot just wait for money to come and plan. Let the money will come later. We must plan and implement. Ganun lagi ang attitude na. Hindi po pwedeng mauuna ang karetela sa kabayo. Kailangan kabayo lagi para mahila ang karetela. At mahihatid ang ating mga pasahero, which is mamamayan ng Manila, tungo sa maayos na pamayanan. Having said that, one afternoon, Attorney Chris Fernandez saw an opportunity and went to PMO, mga taga Maynila, mga taga Maynila, palapakan ng mga taga PMO. Mga taga PMO yan. Sila po ang may tangan-tangan ng mga property and some assets, some properties and some assets under them, owned by the state. Pag-aari ng Estado. With their good heart, napapayagan tayo to acquire yung property sa Abad Santos. Kaya lamang, siyempre, sila po ay under sa opisina ni Secretary Go. What you call, mas kilala natin, Frederick. Ito po ay DOF, Department of Finance. Through the initiative of the good secretary and the head of PMO, the composition, para lang malaman ninyo na hindi ko ganun kadaling talaga ito mga pangyayari dito. Ito yung resulta na lang ngayong araw na ito. Maraming hands on deck na nangyari dito. Meron po yung board composition of different agencies of government. And they are very grateful. That's what I said. Salamat sa Diyos na naaprobahan po yung ating request na bibili natin yung lote. Ang Maynila bumili ng lote na pag-aari ng Estado. So, para sa kapakanan ng mga taxpayer, nasa isang katawan pa rin yung pera. Dalawa lang ang bulsa. Yung bulsa ng lokal, bumunot, inilipat sa bulsa ng nasyonal. So, it's the same money, in the same basket. And one way or another, the fruits of this event, magagamit ulit ng taxpayer fund and other purposes being done and conducted by the Bureau or Department of Finance. So that's why I have to give it to the PMO family, para natin sila ulit. To the board, and to Secretary Go, at especially si Atty. Chris. Saan si Chris? Ayun, si Chris Fernandez. Ano dyan? Kaya, Edwin, congratulations. Director Padilla, from more or less 500 square meter of healthcare facility, shout out sa lahat ng mga taga District 2 ng Manila. In the coming days, weeks, few months,
we will submit to the public itong ating itatatag na 7-story hospital ng Tondo sa District 2. 350% larger from its original place. Kaya para sa mga taga-Tondo, matagal na sila nagsakripisyo. Now, I have to also give credit where it's due. Itong ibabayad natin ay pera at taxpayer ng City of Manila. And the seed money to build naman, the seed money to build the facility for our people. Kung maalala nyo kako, nasa Malacanang kami, no? Kung maalala nyo, nasa Malacanang kami lahat. Lahat ng mayor at gobernador, municipal and city, and highly urbanized. Because of the new program of the President, or what you call Bawat Bayan Makikinabang, under the PALGU, or Financial Assistance to Local Government Unit. And the item to be drawn, or the cash, the allotment, kung saan siya dudut-dudan, kukuhanan, ayun po yung mas kilalang LGSF, or Local Government Support Fund. This fund from 11 billion, si Secretary ko, para malaman nyo rin, is part of the inner group in preparing the budget. At yan po, from 11 billion, grows to 400%. So yung mga iskandalo doon sa flood control ng DPWH, kinahoy nila. Ibig sabihin, nagdidisiplina ngayon sa budgeting sa DP at ibinigay nila empowering local government unit, provincial level, and municipal and city. So, rest assured, pagkabili natin, siyempre, namuuna na tayo. Yung puhunan naman, pagkapatayo, yung seed money, makukuha naman natin. Kasi yun ang isinabmit kong project. Katulad ng sinabmit kong project, kay Presidente na magtatayo tayo ng pamantasan lungsod ng Manila College of Medicine, puhunan tayong 500, si Presidente namuuna ng 500, naghalong pera. Yung una natin, MMDA, pera, local government, pera, naghalo, ayun yung pet park at senior citizen park. Ngayon, this is the start of the long journey of PMO, DOF, City of Manila, LGSF. Kaya, may awan Diyos, kung manatag kayo, hopefully maging available si Presidente, will invite him to the groundbreaking of near future brand new hospital ng Tondo. So again, Mr. Secretary, thank you very much for your wisdom. To the PMO family, thank you very much for your effort. We're happy to be of service to unclog one of your NPAs, or what you call non-performing asset. And I do believe the fruits of the exchange of funds will be utilized by our people, both the national level and the local level. And rest assured, Mr. Secretary, magbubuti po kami. Hindi po namin ito papariwara itong pagkakataon binigay niyo sa amin para sa mga katalusan ng Maynila. We will make sure we will deliver. Thank you very much and welcome to the city of Manila. Thank you so much, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. We will now proceed to the signing of deed by Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso and PMO Chief Privatization Officer Michael Peter A. Alejandro, and witnessed by Secretary Frederick D. Go and Vice Mayor Angela A. Chi Atienza.
Good things come to those who wait. Maganda yung hospital. Andres! Meron akong pinya. Patikim ng pi. Patikim ng pi. Ayan yung future Austin. Perspective. 7-story with parking lot in the building. Pwede na. Sino gusto pa reserve? Ayun mo. Nakaturo agad eh. Sige. Love you, Ed. Mga manyunyot ng mani. Yun. Basta bigay. So, tayo na. Napapatayo si Kuya Ed eh. At ang pinakamahalagang parte, yan ba ang Maynila? Galing mo, boss. Thank you. Oh, Wala ko signal ko. solo pwede. Galing na diskarte. Naipasok mo ang So, bilis sa ah. napamahan ang ating Kailangan mag-zoom. Nalusutan ka, Kuya Ed. Kuya Ed eh. Nalusutan ka, no, Kuya Ed. Nag-enjoy. Hello po. Hello, Aryan. Nakaka-proud mag-program ka niyo. Nakaka-proud. Kakahin mo yun. Hindi siya nung... Basta para sa tao na kababae. At air condition. Ramen. Sana all may ramen ng jelly. After po ng photo opportunity, maririnig po natin ang closing remarks ng ating pong Secretary of Finance. Okay. Thank you. Maaari mo na po tayo umupo. You know, pwede mo po. Tsaka upo. Rayuma. Ladies and gentlemen, for his closing remarks, palakpakan po natin the Secretary of Finance, Sir Frederick D. Go. Thank you. Unang-una, babati ko lang ang aking matagal ng idol at kaibigan, si Yorme, Vice Mayor Atienza, PMO Chief Nico, all the citizens of your wonderful city of Manila, our friends from the media, magandang umaga, magandang hapon na. Yes. Sa inyong lahat. Sorry na-delay ako. Late ako. Napaka-importanteng araw po ito dahil itong araw na ito ang simula ng pagtatayo ng bagong ospital sa Tondo na makakatulong sa napakaraming tao ng Tondo. It's very important for me in my job that everything I do has meaning. It is not an event, it is not a contract signing, it is the start of improving the health services to the people of Manila. All because of the wonderful leadership of your mayor. I also have to acknowledge the very good work of the Privatization Management Office. Tama po sinabi ni Yorme,
na ang PMO po ang nagmamayari ng maraming mga lupa at assets ng ating gobyerno. At napakasaya ko po dahil itong asset, itong property na hindi nagagamit ng tama, ay ngayon turn over na namin sa City of Manila where it will be used productively, efficiently, and for the good of the people. And you know, I have to tell you that tama rin po si Yorme na ang ganitong klaseng tawag namin disposition of properties, usually napakatagal na proseso ito. Sabi nga ni Mayor, yung mga ganito baka umabot ng decades normally. But you know, Ang galing. but in this case, 3 months na daw, sabi ni Mayor. It's really because of the joint effort of the PMO and the effort of your city government. The government of Manila was really very proactive in making this happen, and it's really great for me to witness it because you know I'm always talking about results and getting things done, and I'm so glad that in 3 months we were able to get this done and start the process of turning this idle asset into a productive asset. So yan lang po, wala na po akong maraming sasabihin. Papasalamat lang ako sa syudad ng Maynila at binayaran po niyang PMO. Alam niyo naman kami sa gobyerno, kailangan namin ng pera. Kailangan namin ng fiscal space kung tawagin. And alam mo dito sa DOF, trabaho po namin yan is to raise revenues for the government. So this sale helps our drive to privatize assets and raise revenue for the delivery of government services to the people. So, thank you very much. Thank you so much. Muli po palakpakan po natin our Secretary of Finance, Mr. Frederick Dingo. May request our PMO. Picture mga vlog. Ayos. Balik panawag sa pangangay. Sa kabila daw po, ipantay. Thank you. Muli po maraming salamat po sa lahat po ng naging bahagi ng ating signing of the deed of conditional sale dito po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, si Paul. Ngayon. Ayan, thank you. At ang treasurer. Masipag.
Ayan, thank you everyone. Bye-bye and God bless. Kita-kits po tayo sa mga susunod na vlog natin with your Miss Ko. Bye, James. Bye-bye for the meantime, City of Manila. I love you all, guys.